katinig. Panibagong mainit, kontrobersyal at napakahalagang usapin na naman ang ating susuriin, hihiwain at tatalakayin ng malalim at detalyado ngayong araw. Muling uminit ang palitan ng kuro-kuro, pananaw at mga matitinding legal na argumento sa nagpapatuloy na pagdinig kaugnay ng mga usapin sa pampublikong pondo at pamamahala. Nitong mga nakaraang araw, naging napakaingay sa social media at sa iba't ibang plataporma ng balita ng naging matinding tensyon sa pagitan ng prosecution panel, partikular na si Attorney Lorna Capunan at ng Defense Counsel ng pangalawang Pangulo, kung saan pumasok at nagbigay ng direktang ruling si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero. Sa ating pagsusuri sa mga opisyal na transcript, record ng Senado at mismo mga nakasulat na probisyon ng batas, hihiwalayin natin ang mga katotohanan sa mga simpleng haka-haka at espekulasyon para malinaw, patas at beripikadong impormasyon lamang ang ating tatalakayin. Unang-una sa ating dapat suriin ay ang naging argumento ukol sa mahigpit na pagpapatupad ng Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. Sa naganap na pagdinig, ipinalutang at ipinaglaban ng Defense Counsel ng pangalawang Pangulo ang kahalagahan ng pagsunod sa formal at tamang proseso ng pagtatanong at pagpapasok ng mga ebidensya sa lupon. Kinuwestiyon at pinuna ng defense team ang mga naging manifestation at forma ng pagtatanong ng prosecution panel. Ayon sa Defense Counsel, ang ilan sa mga katanungan at pahayag ay lumalagpas na sa tamang saklaw ng isyu at nagiging argumentative o misleading na para sa isang opisyal at formal na proceedings. Pangalawa sa ating pinalalalim na punto ay ang naging mismong papel, aksyon at kapangyarihan ng presiding officer ng impeachment court. Dito pumasok at umintervene si Senate President Chiz Escudero upang linawin ang mga umiiral na alituntunin at panatilihin ang kaayusan sa loob ng session hall. Mabilis at malinaw na ipinaalala at ipinaliwanag ng presiding officer na tungkulin ng namumuno sa lupon na harangin, i-rule out o i-disallow ang mga katanungang hindi umaayon sa rules of evidence. Binigyang diin niya na ang mga tanong na may elemento ng pambubusisi na wala sa lugar o nagdudulot lamang ng paulit-ulit at walang katapusang argumento mula sa magkabilang panig ay hindi dapat pinapahintulutan upang manatiling nakatutok ang lupon sa mga tunay na isyu. Pangatlo, pinalitaw rin sa naging palitan na ang impeachment court ay gumagalaw sa ilalim ng napakatataas at tiyak na pamantayan ng batas at hindi ito isang venue para sa simpleng palitan lamang ng political na opinyon o emosyon. Ipinakita ng naging ruling at paalala ng presiding officer na ang lahat ng panig, mga abogado man ng prosecution o mga counsel ng defense ay may obligasyong sumunod sa nakatakdang oras, tamang saklaw ng investigasyon at formal na pamamaraan ng paghaharap ng mga testimonya at mga opisyal na dokumento. Maliwanag na ang naging intervention at pagtiyak ng presiding officer ay ginawa hindi upang paboran o kampihan ng anumang panig sa pagdinig. Ginawa ito upang protektahan ang mismong integridad ng buong proseso, pangalagaan ang karapatan ng bawat kampo sa due process at tiyaking hindi maantala ang pagtalakay sa mga pinakamahalagang usaping pambansa. Nagpapatunay lamang ito kung gaano kahalaga na maunawaan nating mga mamamayan ng eksaktong legal na proseso batay sa mga nakasulat na alituntunin ng Senado at ng ating saligang batas sa halip na umasa sa mga sensationalized na kwento sa internet. Sa mga usaping tulad nito na may malaking epekto sa pamamahala at sa kaban ng bayan, napakahalaga na manatili tayo sa kung ano ang opisyal na nakatala sa mga opisyal na transcript at sa mismong mga testimonya sa harap ng lupon. Ang katotohanan ay laging nakabatay sa mga malinaw na probisyon ng batas at sa tamang legal na proseso. Ano ang inyong saloobin at pananaw dito, mga katinig? Ibahagi ang inyong opinyon at komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga pinakamahalagang balita at pagsusuri sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik. Kita mo naman na isa-isa yon, lahat may mga dates at lugar, tama po? Opo, nakalagay po yung narratives, yung timeline. So, for the first and second and third quarters of 2023, no? Do you confirm that? Nakalagay naman yan lahat. May dates, may activity, at may lugar. Tama ho? Opo, based po sa PIOR reports na submitted, may mga details po na ganun. Salamat. So, lahat ng mga submissions ng OVP for the first to third quarter, kasama itong Protective Intelligence Operations Report. Meaning, sa first quarter, yung pinakita ko nga, may sinabit kanina, di ba? Kasama po doon sa response nila sa AOM Okay, attachment po. so kasama din doon sa response nila yung second quarter na Protective Intelligence Report. Kasama din po doon sa attachment. As well as the third quarter, which is itong binasa niyo ho. Opo, kasama din po yan. Okay. But, despite of all of this, no, sinabi mo, hindi, disallowed pa rin yan kasi walang evidence of success no? Wala evidence of success no? Wait lang.
Kindly turn on the mic for the prosecutor. Your Honor, the counsel is being argumentative with the No, witness. I'm We just object. I'm asking a question. Sabi ko, What is the question again? ang question ko, despite of all of those reports, no, dinisallow nyo pa rin yung payment of rewards. Kasi sabi ninyo, no proof of success. Di ba? Argumentative, Your Honor. Hindi, That is the finding of this Kaya nga witness. sinasabi ko, attorney, kaya nga kinukonfirm ko. Counsel, if you please. Witness may answer. Objection is overruled. Witness said that she indeed disallowed and or gave AOMs because there was no proof of success. I even remember her saying, wala naman daw nahuli. So, please answer, Celine. Yes po, kasama po yun sa notice of disallowance ko na na-issue noong March 31, 2026. Hindi Oh. po sufficient yung PIOR and the certification na evidence na nagpapakita ng success ng information gathering. Okay, I get that. But are you aware that one of the purposes of intelligence work is crime prevention? Your Honor, please, may we know where this is leading? Because we are not talking about intelligence funds. We're talking But about... confidential funds. So I Confidential convert my funds. question, Your Honor. Counsel, kindly Yes. wait for Attorney Capulan to finish with her objection. Are you referring to... Counsel, I I will Intelligence rephrase funds my or question. I will confidential rephrase my funds? question. counsels, please address the court, not Your each Honor, other. please. Your Honor, please. Your Honor, please, may I object to this line of questioning? In fact, I have not stood up because all the questions referred to intelligence funds, Your Honor, when the topic today is confidential funds. And I would like to put that on record, Your Honor, especially this last question, where she Your Honor. specifically refers to conclusions as to use of intelligence funds. The objection is noted, and counsel has already stated that she will rephrase. Kindly rephrase, Attorney Christine. All right. So, ang tanong ko kanina, no? Sabi nyo nga, no? Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes po, kasi naipakita po doon yung probable threat. So, ang hinihanap na proof of success is kung may na-apprehend po. Okay, apprehended. So, apprehensions, no? So, ang tanong ko sa'yo ngayon, alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Alam niyo ba yon? Ang sa confidential... Hindi, alam niyo ba yon? Tanong ko lang ho, alam niyo ho ba na isa sa mga purposes ng surveillance or ng confidential work ay crime prevention? Alam niyo ba yon? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa just mandate, answer my question, mandate ng yes or agency. no? Attorney Do you Celine. agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Yung sa crime prevention po, kasama po yun sa... Wait, pero let her depende answer. pa rin po ito sa, sa mandate po ng Ang ganda agency. lang, kasama po ba siya sa surveillance at paggamit ng confidential fund, crime prevention? Yes or no? Opo, kasama po. Okay, salamat Celine. Okay. In fact, meron tayong tatlong klase ng surveillance work. Alam niyo ba 'yon, Celine? May background ho kayo sa mga surveillance, intelligence work, confidential work. Based lang po sa joint circular na for surveillance activities yung confidential fund. So actually yung surveillance do you agree with me, may tatlong klase ho yan. Una, preventive surveillance. Alam niyo ba 'yon? No basis, Your Honor. No basis Hindi, for tinatanong this ko lang ho question. kung alam niyo ho ba Your Honor, the surveillance work that this Your Honor- witness testified to is as defined in the circular, Your So, Honor. what is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli?
Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of sorry, success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Your Honor. Honor, please, Mr. can the- Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels- Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done please. Again, in again, the counsels. generational divide, Your Honor. Again, Your Honor, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit, for the parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen, Yes, Your Honor, it's also- I promise to henceforth behave. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of you my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This might with the sound high like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her. You can end there, counsel, if you respect her. Thank you. Thank you po. Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering and or surveillance So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful. I base po yun sa aking professional judgment and based on the evaluation po ng documents na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of Interpretasyon success. niyo na po yun. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Okay. Please proceed, Attorney Christine. Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun? Pwede pong pakiulit. At hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Doon sa event na yun, hindi ho yun part ng confidential work or surveillance? Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So, dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa... Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Your Is Honor, isn't that a proof of success or not? What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted, not on the what ifs of counsel for respondent. It's not a what-if counsel because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions to the presiding officer as well later on. Attorney Eileen, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun.
Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidifferentiate Hindi, sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo. No? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Your Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, Counsel, to finish. napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, Your- bawal ho bayaran ng reward yung tao na Excuse me. nagbigay ng information. Are you na yun. done with the question? Don't answer. I think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. Again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor. court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time, Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Right. Saan nyo ba binase ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency's sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo? Hinahanapan po namin ng proof of success, opo. Na may nahuli nga? Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo,
yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. You may proceed, Attorney Salamat Christine. po, Your Honor. I will go back to the podium. After nung na-evaluate niyo po yung mga responses po, no, ng OVP, and including the DepEd, of course, no, nag-issue po kayo, okay, sa OVP muna tayo, nag-issue po kayo ng notice of suspension. We're referring to the Office of the Vice President. Opo, yung sa fourth quarter. Ang nag-issue pa po nun is si Mr. Hindi. Ang tanong ko, for the year 2023, first to third quarter, may notice of suspension mo ba na na-issue? Wala po. Okay. Okay, punta tayo dun sa fourth quarter ng 2022. Sige, dun muna tayo. Balik tayo sa... Kasi hindi naman kayo yung nag-issue ng AOM dun sa fourth quarter po, di ba po? Ng 2022? Hindi po. Oo, sige. So, dun na tayo sa notice of suspension kasi naabutan nyo na ho yun, di ba po? Opo, tama po. Okay. So, dun sa fourth quarter ng 2022, no? Nag-issue kayo ng notice of suspension dated December 13, 2023. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero sa 2023 wala kayong na-issue na notice of suspension. Opo, tama po. Okay. I'm going to direct you to the JC, section 3.2. Ralph, kindly give her a copy of the JC. 3.2, notice of suspension. Nakita nyo na ho? 3.2, nakita nyo ho? 3.20 Okay. po. So, sinasabi ho dyan, refers to a written notification to the head of agency and or accountant informing of the temporary disallowance in audit of CE. CE po ay confidential expenses. Opo, tama po. And or IE, which appear illegal, improper, irregular, unless satisfactorily explained or justified by the responsible officers or until requirements on matters raised in the course of audit are complied with. Tama po? Opo, tama po. Pero in the case of the first and to third quarters, wala ho kayong inissue na notice of suspension. Tama ho? Wala pong notice of suspension. Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance. Dumiretso po ito sa notice of disallowance. Mamaya ho, tatanungin ho kita. Doon muna tayo sa notice of suspension. So, walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve. Wala pong notice of suspension na na-issue. Thank you. Salamat po. Now, sinabi mo rin kahapon na you dispense with the notice of suspension because there was a supposed violation of 6.1.1 of the JC. Yes Tama po, ho? tama po. Okay. Nasa JC ho ba, no, joint circular na pag may violation ng 6.1.1, didiretso kayo sa notice of disallowance? Under po kasi sa 3.19, nakalagay po doon na yung disallowance is written notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute the amount kasi nga po nakalagay dito as a result of illegal, irregular, and improper disbursement or expenditure of such funds. So, naiintindihan po kita sa Eileen, no? Ang tanong ko ho, nasa joint circular ba ho, na pag may violation ng 6.1.1, ay didiretso ho kayo sa notice of disallowance. Nasa JC ho yan? Kasi nga po yung Sagutin nyo lang ho yung tanong ko, nandun ho ba o wala?
Pwede pong pakiulit yung tanong. Sige. Nasa joint circular ho ba na pag may violation ng 6.1.1, dediretso na kayo sa notice of disallowance. Hindi nyo na kailangan mag-issue ng notice of suspension. Opo, kasi irregular na po yung... Hindi po, ito po yung tinatanong ko po ay mismong yung provision na yung sinasabi ho ba niya, you can directly issue notice of disallowance without... Your Honor, this is asked and answered. Asked and answered. That is your answer, counsel. It's not in the memorandum circular, Silene, right? Meron po, ang notice of disallowance po kasi ini-issue siya pag irregular na po yung paggamit nung pondo po. So, Tama po kayo, pero walang nakalagay na pwede kang dumiretso doon kapag kung ano man. opo, basta nakalagay lang po na ini-issue ang ND pag irregular. Pag kung sa pananaw mo, irregular na. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!